Congratulations, Mrs. Franco. Buntis ka. Pagbati ng doktor ang nag-check up sa kanya. Buntis? Gulat na gulat niyang pagtatanong. Hindi niya inasahan ang resultang ito mula sa doktor. Hindi nga niya malaman kung ano bang tamang maramdaman niya. Takot, kaba, o pagkasaya. Isa lang sigurado siya. Ang bagay na ito ay dapat na di na malaman ni Aaron. Ililihim niya ito. Itatago. At magpapakalayo-layo. In the first place, napirmahan na naman niya ang annulment paper. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sa nakaraang kabanatay, matapos ang kasal nila Sandra at Aaron, bigla na lang nanlamig ang asawa sa kanya sa hindi malaman na dahilan ni Sandra. Kabanata 6. Si Aaron, nakatayo sa harap ng pintuan ng kusina habang may nakapulupot na babae. Namiss ko tong condo unit mo at yung isa na nasa BGC. Doon ba tayo matutulog ngayon, love? Napatulala si Sandra sa narinig mula sa babae. Love? Natimid siya at naubusan ng salitang sasabihin pa dito. Nanatili siyang naghihintay at nakatingin sa sasabihin ng asawa ukol sa namutawis sa babae. Gutom na kami. Pakilabas na ng pagkain. Utos niya. Aaron looked so tired at wala sa mukha nito na handang sagutin ang matanong niya sa asawa. Hindi siya nito inayang kumain sa lamesa gaya ng dati. Hindi na ito nag-good morning, good afternoon, o kahit na anong masarap sa puso at pandinig na pagbati mula sa kanya. Ito ba ang dahilan ng mapagbabago niya? Naisip niya. Nagbingi-bingihan siya sa mga halakhak ng dalawa sa dining room na dati ay silang gumagawa. Pakiramdam niya ng oras na iyon ay nailugar siya sa dapat niyang kalagyan at yun ay ang isang pagiging kasambahay. Manang, papasok na po muna ako sa kwarto. Asama pong pakiramdam ko. Ma'am Sandra, gusto niyo po ba sabihin ko po ito kay Senyora? Manang, wag na wag niyo pong sasabihin kay Madam Claudia ang mga nangyayari dito. Kapag po nagtanong ang inang sa inyo o si Madam, sabihin niyo na lang po na masaya po kami mag-asawa. At tuluyan ng bumuhos ang maluhang kanina pa niya pinipigilan. Bakit nga ba siya umiiyak? Gusto niyang kagalitan ng paulit-ulit ang sarili. Wala siyang karapatan para dito. Nahulog lang siya sa patibong ng lalaki na ito. At ito siyang loka-loka na nagpauto naman para makuha lang ang gusto ng lalaki. Luging-lugi nga siya sa sitwasyon ngayon. She gave her virginity. Ngayon pati buong pagmamahal pa niya ay binigay pa niya ng bonggang-bongga. Umasa pa siyang totoo ang pinakita sa kanya ng kababata. Naubos na nga ata siya at tila wala nang natira para sa kanya. Ilang oras na rin siyang nag-iiyak sa kwarto nang mapansin niyang tila natahimik ang labas na kaninang punong-puno ng tawanan. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kwarto at doon ay nakita niyang nakauwang ang kabilang kwarto. Dinig na dinig ni Sandra ang paggalabog ng kanyang puso habang naglalakad papunta sa nakabukas na madilim na kwarto. Nasa kabilang kwarto bang asawa niya? Gusto niyang malaman, gusto niyang makita. Pakiwari niya ay sinisilaban siya ng kuryosidad kung talagang tamang hinala niya. Hi! Bungad sa kanya ng babae mula sa pinto na ikinasurpresa niyang makita. Mas ikinagulat pa nito ang suot nitong lace lingerie. Nakita ang kabuuan ng katawan. So, you are Sandra, the fake wife? Ikinalaki ng mata ni Sandra ang narinig. Mukhang may alam ang babaeng to sa kanilang dalawa. She thought. Isang tango na lang ang naisagot ni Sandra. Anyway, I am Jackie, Aaron's first love and long-time girlfriend. Pagpapakilala niya. Nabanggit nga niya. Pagpapalusot ni Sandra. Akala ko lang kasi naiwang bukas ng pinto kaya isasara ko sana. Dahilan ni Sandra. No need. Pwede ka nang magpahinga. Ngiti pa ni Jackie. Sige,
Papasok na ako sa kwarto. Pag-iwas si Sandra sa mahabang usapan sa babae. Ay, wait. Kunin mo muna to. At inabot sa kanyang isang dokumento. Sa pakiwari ni Sandra ay nanginginig ang mga kamay niya sa pag-abot ng mga pirasong papel na naroroon. Binasa ni Sandra ang nasa loob nito. Annulment paper? Naiwigan ni Sandra. She got it right. We are planning to get married sa abroad at mapaulang bisa ang kasal niyo dito. So, you can sign it. The sooner the better. Walang kagatul-gatul na sinabi ni Jackie. Kaya agaran niyang isinara ang mga dokumento at pumasok sa kwarto. Hindi niya nakita ang asawa. Malamang ay nag-enjoy itong kasamang babae niya sa kabilang kwarto. Napahagulol na lamang si Sandra sa mga isiping malinaw ng lahat-lahat sa kanya. Biktima siya sa oras na ito. Nagamit at nagpagamit. Malinaw pa sa sikat ng araw ang katotohanan ni minsan ay hindi siya minahal ng lalaking halos araw-araw niyang kasama at katabi sa kama ng ilang mga buwan pa. Pagising niya kinaumagahan ay wala nang babae at si Aaron. Nakabukas ang pinto nito at nililinis na ni Manang ang buong kwarto nang mapansin siya nito. Ma'am, bungad ang kasambahay. Napalingon si Sandra sa pagtawag ng katuwang. Ano po yun, Manang? Tanong ni Sandra. Si Sir Puhat, yung babaeng kasama niya kagabi nakita kong. Napabuntong hininga si Sandra sa narinig bago pa ito muling magsalita. Long-time girlfriend daw po siya ni Aaron? Wala sa loob na pagtatanong ni Sandra. Gusto niyang makasiguro at ang matanda lamang ang makakasagot nun dahil matagal na siyang nag-aasikaso kay Aaron sa bahay na to. Ay, opo. Yan po yung unang girlfriend ni Sir Aaron. Pero ma'am, sagot ng matanda. Okay na po ako sa narinig ko, Manang. Kung may sasabihin pa po kayo tungkol sa kanilang dalawa, hindi ko na po siguro gustong marinig pa. Magalang niyang pagtanggi sa susunod pang sasabihin ng kasama. Ay, sige po. Na para bang napahiya ng bahagya at tuluyan nang pumasok sa kabilang kwarto para ituloy ang naudlot niyang trabaho. Ay nang dagdagan pa ni Sandra ang mga sakit ng patuloy na dumudurog sa kanyang pagkatao. Dihado siya sa pagkakataong ito. Tila napakababa ng kanyang pagkababae, kung ganun. Ginawa lamang siyang parausan ng dating kababata since wala nang totoong nobya nito sa probinsya. Isang tanong lang ang di niya kayang masagot sa sarili. Bakit niya ito naramdaman na may ibang kasintahan ng binata? Ganun na ba siya kabulag para di maramdamang may kahati siya sa puso ng binata? Hindi niya akalaing naging sunod-sunuran siya ng ganung kahabang panahon. Gusto niyang kumprontahin si Aaron pero para saan pa? Meron ba siyang ipinaglalaban? Hindi ba't una pa lang, sa papel lang naman talagang salitang asawa? Wala naman talaga silang relasyon. Siya lang talaga nagpatihulog sa bitag ng dating kababata. Manloloko. Walang hiya. Hayop. Gusto niyang murahin ng paulit-ulit ang lalaki, pero she didn't want to waste her time. Dati lagi pa siyang nang-iiwan ng messages araw-araw sa lalaki, kahit pa hindi ito mag-reply agad-agad. Pero ngayon ni period ay hindi niya ito gustong padalhan. Tama ng mga panloloko niya sa akin. Bigla niyang ikinabigla ang biglang pag-appear ng name ng lalaki sa kanyang messenger. How are you? Tanong ni Aaron sa kanya. Hindi ka magre-reply, Sandra. Pagmamando niya sa sarili. Ilang missed call na din ang natanggap niya mula rito na di niya sinagot. On board na kami. I'll see you soon. Pagbalik ko ng Pilipinas. But I will surely call you pagdating sa destination. Huling message pa niya. Sinini Sandra, but she never replied. What she did ay pinower off niya na nang tuluyan ang kanyang phone para hindi na siya tuluyang maggambala pa ng lalaking yon. She wanted to think at i-re-evaluate ang mga pangyayari. Gusto niyang libangin ang sarili at tila nadadamay na rin ang kalusugan niya. Napansin niyang lagi siyang hapo, irritable at nahihilo. Napansin niya ring simula nang umuwi sila ng Maynilay
Tila nangangayat siya ng husto sa kakaisip sa mga ilang linggong ganito ang sitwasyon. Minsan naman ay, para bang gusto niya lang laging nakahiga. Iniiwasan na rin niyang kumain ng madami dahil gusto niya itong isuka madalas. Alam naman niyang anemic siya, kaya naman ipinasya niyang magpunta ng doktor dahil sa takot na baka iba ng sakit niya dahil sa stress na binibigay ng asawa. Congratulations, Mrs. Franco. Buntis ka. Pagbati ng doktor ang nag-check up sa kanya. Buntis? Gulat na gulat niyang pagtatanong. Hindi niya inaasahan ang resultang ito mula sa doktor, na hindi nga niya malaman kung ano bang tamang maramdaman niya. Takot, kaba, o pagkasaya. Mixed emotion. Oo, mixed emotion ang nararamdaman niya. Oh, bakit ka umiiyak? Puna ng doktor. Umiling na lamang si Sandra sa tanong ng doktor. Normal yan. Ganyan talaga ang mabuntis. Minsan masaya, madalas maramdamin. Salamat, Dok. Ang tangi na lamang nasabi at pinunasan ng mga luhang tumutulo at ipinasok na sa bag ang mga reseta, ibang gamot at ang pregnancy test na nagmamarka ng 2 pulang guhit. Isa lang ang sigurado siya. Ang bagay na ito ay dapat na din na malaman ni Aaron. Ililihim niya ito, itatago, at magpapakalayo-layo. In the first place, napirmahan na naman niya ang annulment paper. Namuo na naman ang mga luha sa kanyang mga mata sa tuwing nagugunita ang lalaki. Mahal niya talaga ang piloto. Mahal na mahal. At nasasaktan siya sa kung ano man ang nakikita nitong pagbabago sa lalaki. Akala niya ay okay na. Ang akala niya ay may inaasahan siya sa kababata. Ang akala niya ay magbabago pa ito. She didn't know na pinaglalaroan lamang siya nito. Flavor of the man. Ika nga ng iba, and after that pwede nang palitan matapos pagsawaan. Hindi nga ba malinaw sa kanya? O talagang umasa lang siya na pwedeng mag-aabot kamay ang langit at lupa? Sa mall tayo. Pakiusap niya sa driver ni Aaron nang sumakay siya sa likod ng kotse. Hawak-hawak niya ngayon ang black card na inabot sa kanya ng kasambahay ilang araw matapos silang makasal. Ito ang simula ng araw na dapat ay maging masaya ka, Sandra. Pangako niya sa sarili. Pinilit niyang ayusin ang sarili at ngumiti. Ito na dapat ang huling pag-iyak mo sa Aaron Franco na yan. Pangungumbisi niya sa sarili. Ibinilahat ni Sandra ang lahat ng natipon niyang damit at sapatos sa department store. Kaliwat kanan ang pagpili niya. Sariling gamit niya na pampaganda, maternity dress, baby dress, at kung ano-ano pa. She must be the most beautiful pregnant woman in the world. Sambit niya habang nakaharap sa salamin ng mall at sinisipat-sipat ang sarili. Planado na ang lahat. Nag-book si Sandra ng isa pang sasakyan para ipadala ang mga iba pang gamit na pinamili niya para sa kanilang mag-ina, sa kaibigan, at doon na rin siya makikituloy. Bumili na rin siya ng bagong phone at SIM card upang di na siya ma-text o tawagan man lang ng kababata o kung sino man. She wanted to be alone. Pipiliin niyang mabuhay ng walang lalaki sa tabi niya. Pipilitin niya. Chief, may balita? Balisang pagtatanong pa ni Aaron sa pulis. Nakakilala nito. Wala eh. Tiningnan na namin ang CCTV ng mall. At nakita naman na lumabas talaga ang asawa mo. At umuko pa ng isang sasakyan. Doon niya inilagay lahat ng pinamili niya. Hindi nahagip ng CCTV ang plate number eh. But don't worry. Itutuloy namin ang investigasyon. Pagpapaliwanag pa ng pulis matapos nitong itap si Aaron sa balikat. Salamat. Malungkot na sambit ni Aaron. Napauwi si Aaron agad-agad nang nakatanggap siya ng mensahe mula sa sariling driver na di na raw siya binalikan ni Sandra matapos ihatid sa mall. Sarado na raw ang mall at wala daw Sandrang tumawag at nagpasundo sa kanya na ikinabahala ng driver ni Aaron. Balak niya talagang kausapin si Sandra ng masinsinan para ipaliwanag kung anong totoong relasyon nila ni Jackie. Ngunit paano pa niya ito magagawa ngayon
kung wala na ito sa condo nilang mag-asawa. Sa ngayon, Mr. Franco, ito pa lang ang pwede naming maibigay sa inyo. Nakita po namin ito sa likod ng driver's seat kung saan nakaupo ang inyong asawa. At pinaunlakan naman ni Aaron tanggapin ang inabot sa kanya ng pulis. Sa pakiwari po namin ay buntis ang inyong asawa. Andyan po sa loob niyan ang isang pregnancy test at reseta ng doktor kung saan siya nagpa-check up ng araw na yon. Para bang pinagbagsakan ng langit at lupa si Aaron sa narinig. Hindi niya mapapatawad ang sarili kapag may mangyaring hindi maganda sa kanyang mag-ina. Please, do your best para makitang mag-ina ko. Pakiusap niya sa mga kapulisan na kakilala. We can guarantee you that, Mr. Franco. Garantiya pa ng autoridad. At dito na nga po nagtatapos ang Kabanata 6. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.